Golden Tiger Radio. We've got the... This is Golden Tiger Radio. We've got the... Broadcasting on the World Wide Web. This is Golden Tiger Radio. Broadcasting on the World Wide Web. This is Golden Tiger Radio. Your favorites on your favorite online radio. Golden Tiger. Golden Tiger. This is Golden Tiger Radio. Broadcasting on the World Wide Web. This is Golden Tiger Radio. All the hits 24/7. This is Golden Tiger Radio. Good morning sa ating lahat dyan na nakatutok sa app, no? Ay, hold on. Yan. Good morning mga Tiger Kada. We are now live on Facebook at sa app. Download yung app na Golden Tiger Radio, no? Libreng-libre lang yan sa Google Play Store at Apple App Store. At muli nagbabalik ang inyong, nakokolokay na radyo. Walang iba kundi si Epi Panyo na ngayon ay excited na excited. Alam nyo ba? Meron tayong i-interviewin ngayong araw na ito. Ay sobrang, ako na-starstruck talaga ako. Akala ko ay artista eh. Promise. Ako nagsasabi sa inyo. Pero nung nakita ko siya, grabe. Siya yung tingin kong public figure when it comes sa community na to, no? And yes, yung previous election, isa siya sa mga binoto ko kasi nga dito ako botante ako ng Las Piñas eh. So isa sa binoto ko dahil sa platform sa ginagawa niya at dahil kasi ay kilala siya din ng mga iba kong relatives, iba kong friends, kumbaga kilala siya. So ipakilala natin ngayon, no? Walang iba kundi si President Juan Torralbalia. No, good morning, President. Good morning, sir. Magandang, di ba? Pang-radyo talaga yung boses ni Sir. Di ba? Pang-radyo talaga. Bagong gising lang yata. Ibang klase. Timo guys, no? Ang layo ng itsura ko kay Sir. yung akin parang iba yung bagong gising eh. Parang kailangan pahabulin ng plancha eh. Pero Sir, kamusta? Okay naman. Okay naman, Today Sir. is a great morning. And thank you very much, Epi, for inviting me in your show for this morning. Siyempre, President Juan Torralbalia na to. Ibang klase na to. Nung last time I check, iba pa yung ni-interview ko eh. Si Kilo pa eh. Isa namin dito. Ngayon, President Juan Torralbalia. Sir, nakapagkape na po ba kayo? Of course, alam mo, I had my second coffee this morning already. Ang daming dapat gawin, kaya ito naman ngayon yung tututukan ko. Hopefully, my second cup of coffee will be enough for your energy, pare. Well, Diyos ko, chill lang ako dito. Diyos ko, maawa na lang talaga kayo. Pero kay Sir, iba, tingnan yung itsura, oh. Second cup of coffee, tapos ganyan. Parang gusto ko na tuloy lumamon ng kape. Gusto ko na lumaklak ng sobrang dami kape. Pero, Pres, kamusta naman po ang work? Kamusta naman po ang life? Kamusta po kayo in general? No? Well, in general, everything's very, very well. I'm doing very great. In fact, opportunities pagdating sa personal kong trabaho, sa personal na buhay, helping the community at lalong-lalo na the city and, BF Resort Village here in Talandos. Everything's doing well, kaya salamat sa Diyos at salamat din sa pagsuporta ng mga kapitbahay natin kagaya mo, brother. Ay, syempre, ako, Sir, laking Las Piñas po talaga ako. I studied dito sa Bamborgan. Sa St. Joseph's Academy, yes. Mga Joseph yan. Good morning sa inyo. Yun o, mga Joseph yan, nandito na. Pero, ayun sir, kasi laking Las Piñas talaga ako. Growing up here is really nakita ko yung changes,
yung mga bagong innovations natin dito, no. And syempre, no sir, nakita ko din yung isa sa mga naging project mo dito lang. I mean, recently lang, no? Yung about sa River Drive, yung Creek and Distilled po ba yan? Oo. So, alam mo, it's a privilege, an honor, at again, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa pagkakataong ibinigay sa atin para makatulong. Alam mo, nung last year, nung kasagsagan ng mga bagyo, naranasan ng, hindi lamang ng BF Resort Village o ng Barangay Talandos, but ng karamihan sa mga low-lying areas ng Las Piñas. Yung matinding pagbaha. Yung bang isang oras pa lang nabuhos ng ulan, ang taas na ng baha. And naulit yon over the next few months na may baha. At ang nangyayari, paranoid lahat, praning lahat, konting ulan na malakas, hindi na makatulog ang mga tao. And that was very stressful not only for the whole of Las Piñas in the low-lying areas, but for the local government unit also at yung mga community leaders. Kasi bawat ulan, hindi na makatulog yung mga emergency responders. Yes, press. Isa din yung lola ko. Diba? Hindi po, kasi alam niyo yun, so parang wala pa yata ng 30 minutes. Correct. Andito na yung, kumbaga, parang lagpas, bewang na yata yung baha. Correct. Diba? So, ano po ba yung mga nagiging problems nun kapag ganun nakataas? Siyempre, before kasi, hanggang dito lang, wala pang 30 minutes, siguro hanggang tuhod lang. Ngayon, parang hanggang bewang na po ata. Correct. Ano ba yung So, nagiging problem? Siyempre tayo, sa in plain sight, ika nga, ang iniisip natin lagi yung mga drainage natin barado, 'di ba? Which is true naman. Talagang over the decades medyo na-neglect yung pag-maintain ng drainage natin. For example, dito sa BF Resort Village, the past 20 years, hindi talaga masyadong natutukan. So, yun yung inuna natin, 'di ba? Together with the help of the local government unit, nilinis natin 'yan kasama yung Senro sa pangunguna of course sa direktiba ni Mayor April, ni Vice Mayor Mel, saka ni Congressman Mark. Lahat ng resources binuhos. Linis tayo ngayon ng drainage. Hindi lamang naman dito sa BF Resort, sa ibang community rin. Pero pagkatapos maglinis ng drainage, ganun pa rin. Meron pa ring baha. So it has to evolve to some point na kailangan naming mag-request ng help from experts also. Yes. Diyan naman dumating eventually yung MMDA, Yun. yung tulong na binigay ng pribadong sektor kagaya ng San Miguel Corporation. Yun. At ng national government also. Kasama na rin naman yung DPWH. Oh. Pinag-aralang maigi yung perennial cause ng problem dahil hindi pa pwedeng band-aid solution lang eh. Tama. Diba? Oo, kailangan pang long term po Kailangan talaga. pang long term. At saka kailangan yung may impact. Hindi pa pwede yung panandalian. So, nakita yung pinakamalaking problema is yung oversilted na nating mga riverways, creeks at tributaries. Press, can you elaborate ba? Ano ba yung ibig sabihin ng oversilted? So, throughout the years, ang dami na kasing naipon ng mga debris, ang dami nang naipon ng mga basura, burak, industrial waste, mga anong tawag dito, yung sebo from commercial operations ng mga establishments across and within Las Piñas. So, throughout the years, talagang nag-accumulate na yan sa ating mga creeks, ilog, at tributaries at water system, ika nga. So, hindi siya kakayanin ng yung drainage cleanup lang basta-basta. Kumbaga kailangan pa ng mga heavy machineries. Correct. Talking about heavy machineries, ito dapat malaman to ng mga tao dito sa Las Piñas. Okay. Madalas bumabaha kasi sa may sapote, di ba? Ay, tama po. Opo. Parang lumalabas siya ng pinaka low-lying area ng catch basin as they call it, di ba, ng Las Piñas. Pero alam mo, sa pag-aaral ng San Miguel Corporation, MMDA, sa tulong na rin ng DPWH, yung outflow kasi ng Sapote River, papuntang Manila Bay, nung pinag-aralan, mataas ang elevation ng Manila Bay versus sa Sapote River. I see. Kaya yung tubig coming from the river, hindi basta-basta nakakalabas sa Manila Bay. Kasi mataas yung elevation ng bukana na yon. Kaya dyan pumasok ang San Miguel Corporation. Talagang dinidisilt nila yan, dinidredge nila yan, such that ang water flow from Sapote River, sa kahabaan ng River Drive, tuloy-tuloy na ngayong lalabas sa Manila Bay. I see. Pero sir, speaking of the water of yung level nga doon, may chances bang mapantay yun? So,
hindi naman kayang perfect na Oo. pantayin talaga. Oo. Pero at least kung mabawasan natin yon, at more importantly, kung consistently Oo. mabawasan natin yon, dahil hindi naman yan pwedeng ang one time lang, Oo. mag-i-improve pa rin significantly ang libo-libong kubiko metro ng tubig ang rumaragasa dyan. Oo. So, kinakailangan yan constant. At hindi yan kakayanin ng paisa-isang heavy equipment lang. Kailangan talaga yan joint effort. Hindi ba? Tsaka sir, sa ginawa mo nung nakaraan sa Pasong Cobra Creek po, no, sa Aventine Hills, sa Talondos, ano yung parang naging feeling nyo nung nakita nyo yung mga, ay, dami ng debris, no? Alam mo, Kasi ang dami, nakita ko yung burak. Oo. Ang dami naman ito. Kung ako yun. Hindi ko talaga kaya yung lagi ko yung chine-check the past 3 years being an officer president of BF Resort Village. Pero nung sinimula naming linisin yung Pasong Cobra Creek, kasi yan ay boundary ng Talondos BF Resort Village at saka ng Talon 4. Oo, yes. Christ the King. Oo. Lagi naman naming chine-check yan. Pero nung sinimulan lamang linisin ng Senro through, again, the initiative of Mayor April, doon ko lang nakita yung magnitude ng basura, burak, at surprisingly, merong isang portion doon na sa laki ng burak, nagkaroon na ng island sa gitna yung creek. Oo. At yung island na yon, Ayan, no? oo, Grabe, oh. ginawang garden ng isang residente. Oo nga, Ginawa niyang, meron pa siyang bahay ng mga itikan. Oo. Tapos ginawa niyang garden also. So talagang, if you could just imagine yung restriction ng tubig, dahil ginawa siyang garden. Oo. So ngayon, na nalinis na yan, ito pa nakakagulat. During our inspection, kasi nagsimula kami maglinis before Christmas of last year, December 2025. Ito, mid-January of 2026, ang dami na naming nalinis, pero walang katapusan yung pagdating pa rin ng basura. Oo. So, ayan, sinabi talaga ni Mayor April na ituloy hanggat maging significant na ang lalim, madisilt, at higit sa lahat, dapat consistently, hindi yung ngayon lang, in the next coming months, matuloy pa rin ang paglilinis. Oo, sir. Kasi for long term po talaga tong project na ganito. Ayan, no. Kung makikita natin ang mga Tiger Kada, makikita nyo sa picture dyan na sobrang, parang na sir, pwede gumawa na isang bansa dito eh. Pwede gumawa na isang bansa Totoo dito. yan. Ay nga, speaking of the basura itself, no. Matanong ko lang po, no, sir. Saan naman napupunta ang mga pwedeng recyclable materials? Okay, so, again, we work very closely with the City Environment Natural Resources Office headed by Engineer Cesar Pirillo, na by the way, taga dito rin sa BF Resort Village. Dahil ang direktiba ni Mayor April is, maliban dyan sa pagkuha ng burak, pagdisilt, dapat increase din yung upcycling at saka recycling efforts. Yes. Alam mo, maraming programa yung City Engineering Office na hindi lamang napapansin, pero ngayon sinisimulan na. Number one, siyempre, napag-usapan yung eleksyon noong 2025. Yes. Katatapos lang. Ang naglinis ng lahat ng tarpaulin na nakalagay sa buong Las Piñas City ay ang City Engineering and Natural Resources Office, katawang ang City Engineers Office. Lahat ng na-recover na tarpaulin, ginagawang recyclable or reusable bag ng Senro. At pinamimigay nila to na libre sa mga tao. Wini-weave nila, pare. In fact, nung December, dyan sa Changi sa ating clubhouse, namigay ng libreng recyclable bag. Parang bayong ang Senro. So makikita mo yung mga mukha namin doon punit-punit, bag na siya ngayon. Bag na siya ngayon. Ang galing! Ang galing naman nun! Ay, wait lang. President, makakuha ba ang Tiger Radio ng bag na yun? Kahit kopya lang, kahit ano lang, replica lang. I'm sure na pwede magpapa-request tayo para makapagpadala dito. Ayan, kasi ipapakita ko yan sa mga Tiger Kada natin kung ano ba yung mga nagiging or nangyayari sa mga pwede pang ma-recycle na material. Na hindi lang siya pupunta dun sa mga parang itatapon mo na lang ulit, di ba? May use yan, may use yan. Pero President, magkakaroon ba ng pagkakataon? Siyempre nakita ko to from one of the products eh. Magkakaroon ba ng pagkakataon na yung mga recyclable materials maging silya para sa mga eskwela? Of course. So maraming types of plastic, lalo na yung hard plastics na pwede talaga maka-convert into school chairs. In fact, marami rin ng types of plastics ngayon na ginagamit na rin sa pag-pour ng concrete, pag-pour ng asphalt. So kung napansin mo na bago yung ating asfalto ng mga
friendship route lanes dito Yes. sa Oo, BF Resort ganda, Village, malaking component ng asphaltong yun ay recycled or upcycled plastics, Ayun, hard maganda plastic. pala. So, Maganda pala yun. Oo. marami talagang napaggagamitan. At hindi mo na maitatanong, ang City Environment and Natural Resources Office ng Las Piñas ay namimigay din ng libreng pataba. Ay! Libre! Perfect! Fertilizer! Kasi ako ay isang plantito. Oo. Oy, may green thumb ka pala. May green thumb ako. Kasi ang dami naming halaman sa bahay na naghahanap ako ng parang ayun nga, pataba. Oo. Yung mga lupa na sobrang useful yan. Bakit? Kasi may mga plants kami, yung mga kwento ka lang, may mga plants po kasi kami na kumakalat. Parang siyang vines na, kung alam niyo po yung photos, Alright. yun, kailangan namin ng pataba. Ayan, papadala rin tayo dito na Yun, sample. papadala tayo. Para sa atin yan. I-request natin. Tsaka syempre, if magkaroon man ako ng pagkakataon, ipapamigay ko rin yung pataba na yan sa mga nagtatanim din. Sa mga bahay nila. Yes. Oo. Lalo na yung mga herbs. Ayan. Usong-uso yan. Yung mga herbs, yung mga kailangan para sa kusina. Correct. So, kailangan talaga ng pataba. Ayun nga po, siyempre ang dami nyo na pong ginagawa. Sobrang dami na hindi mawawala ang mga kutsa ng tao. So, ang tanong ko po ay kapag may kritisismo o hindi pagkakaunawaan, kumaga sa publiko, paano po kayo nakikinig at tumutugon bilang isang leader? Alam mo, hindi madali yung pagtanggap, pagsalag, pag-process ng kritisismo. May it be, positive tension. I always call it positive tension dahil there should be something positive in criticisms. Pero marami rin naman pagkakataon na lalo na sa mundo ng social media ngayon na ang kritisismo ay talagang paninira na lang, panggugulo at ang nakakalungkot pa, nagiging money-making scheme pa nga yan sa ibang totoo po. pagkakataon, hindi ba? But even with that, there has to be that steady hand and steady level of mindset na pangalagaan mo And that will take time para masanay ka. Otherwise, maapektuhan kasi ang decision-making skills mo, maapektuhan personal life mo, maapektuhan yung emotions mo. Hindi ka na ngayon makaka-function ng maayos. Yes. And I'm not saying na kaya ng lahat ng tao yan. Madali kasing sabihin pero mahirap gawin. Pero pag pinagsama-sama mo yung pagdadasal sa Diyos, Yun. suporta ng pamilya, suporta ng community, at higit sa lahat yung matatag na puso at damdamin, palagay ko naman hindi ka magkakamali. So, it's still a constant struggle and improvement sa akin. Hindi ko sinasabing superman ako pagdating dyan. Pero palagay ko naman na doon sa mga pagkukulang ko, pagkakamali ko, importante i-improve at baguhin natin at ayusin. Yun, narinig nyo, di ba? Narinig nyo yan. Only here on Golden Tiger Radio, narinig nyo yan. Pero press, mabalik tayo sa mga projects. Ito ay siguro tinig ng bayan na lang kung tawagin natin, ay ang traffic sa atin ay hindi talaga, parang it's a everyday living na talaga Parang we live, breathe traffic. Kumbaga. So parang gigising tayo, traffic na naman, ito harapin na naman natin. Pero yun nga, before the airing of this episode, meron kang nasabi sa amin na project nyo for BFRV. Ano po yun at ano po magiging tulong nun sa mga, syempre sa mga rider, sa mga nagko-commute o may sasakyan, Ano po ba yung project na ginagawa nyo ngayon? So, talking about traffic, parang buong Metro Manila yata problema talaga ang traffic di ba? Sa akin yan. And karamihan sa mga namumuno, lalo na sa national level ng government natin, para bang resign na to the fact na parang traffic. In fact, sinasabi pa nga ng karamihan, which I do not buy, I do not buy this statement. Laging sinasabi na traffic kasi means that there's progress. So, it can be true, it might be true, pero it doesn't necessarily mean na dapat pag progressive tayo, traffic din, hindi ba? Because marami namang ibang bansa at lugar na progresibo, pero hindi traffic. So, that being said, hindi ko rin naman kiniklaim na expert ako on traffic management. Yes. But talking about it, siguro bigyan muna kita ng mga background. So, alam nyo ba, at gusto kong i-share to malaman ng mga kababayan natin, kapitbahay natin dito sa Las Piñas, sa BF Resort Village. Sa isang portion ng BF Resort Village, Onelia Jose Street alone. Buong araw, Onelia Jose Street lang to This is not even a 1 kilometer stretch of road, Friendship Road to.
Alam mo ba na sa loob ng isang araw, sa Onelia Jose Street alone, umaabot between 8,000 to 9,000 vehicles ang pumapasok at dumadaan. Dami. And the majority of these are, not even from Las Piñas. Oo. So, compelled tayo to open our gates because and most of you are familiar, meron akong nakakasuhan ako tungkol dyan when we tried to regulate traffic. Nakasuhan po tayo sa kasamaang palad kaya may TRO kaya hindi po namin pwedeng basta-basta magalaw ngayon. But such is the case. Tanggapin na natin. Kailangan nating respetuhin yung yung utos ng korte. Yes. Pero sa 8,000 to 9,000 na dumadaan sa Onelia Jose Street alone, na karamihan ay hindi taga Las Piñas. Yes, pass-through lang talaga sila. Pass-through lang talaga. Doon pa lang, mahirapan na tayo. Ang households na nasa BF Resort Village were 10,000 households. Oo. Sa 10,000 households, sa 10,000 na kabahayan, kung tigi isang kotse na lang, 10,000 na kotse yun. Oo. Pero yung nagpapass through sa Onelia Jose Street Parang iba na yun. 8,000 na. Parang hindi na, taga dito ka ba? May bahay ka ba dito? Parang ganun. Pero kasi anyone can afford, yun nga, may tatawag kami ditong sticker. Anyone can afford the sticker eh. If I know, kahit hindi ka taga Las Piñas? So, first yung friendship fruit sticker, if you're talking about the friendship fruit sticker, dapat talaga yan, taga Las Piñas ka, para lang yan sa mga taga Las Piñas. Yes. Dahil ang friendship fruit ordinance ay ginawa to benefit Las Piñeros. Yes. Among and within the Las Piñas city bounds. At yan ay binibigay na libre ng local government unit. As long as you're a resident in Las Piñas. Ngayon, yung mga peke, yung mga binibili, bawal yun. Yun. At pwede talaga silang magkaroon ng penalties doon. Multa. Pero to say that Las Piñas Friendship Route sticker is the cause of traffic, hindi rin naman. Hindi rin. Ako naman naniniwala rin ako na nakakatulong tong friendship route system natin. Ay, oo. So long as valid na or lehitimong taga Las Piñas ka. Oo. Kami may sasakyan kami. Kumbaga, anywhere we can go sa Las Piñas, hindi na kami hinihinga ng ID. We don't have to surrender that. Pero yun nga, Pres, siguro sa mga tao diyan na nakikinig sa atin ngayon, meron pang isang tinig din nila sa gitna ng pressure ng iba't ibang interest. Ano po mo nagsisilbing gabay ninyo sa huling desisyon? Alam mo, bago ako pumasok dito sa pagsiserve sa BF Resort Village, yung pagtakbo ko bilang konsehal ng Las Piñas District 2 noong 2025, pribadong mamamayan lang naman tayo na kagaya mo, nagtatrabaho. Hanggang ngayon, kahit naman president or director tayo ng BF Resort Village, libre naman niya, wala naman kaming sweldo dyan. That's why I still continue my day job. Nagtatrabaho pa rin ako Mondays to Friday, kahit weekend, para may sweldo. But, ang gabay, lagi ko sinasabi to kahit pagbalik-balik ta rin ang mundo, kung tama lang, kung nasa tama lang at tama ang gagawin mo, you will never go wrong. At ang guidance ko lagi is, kung yung gagawin ko sa pamilya ko ay tama, dapat yun din yung gagawin ko sa community ko. Because yung community mo, pamilya mo rin naman Yes. In the same manner, brother, that you grew up in Las Piñas. Yes. Ako, I grew up here too. Golden Gate dati kami, 1982. And then, lumipat kami dito, 1989. So, dito rin naman ako lumaki at gusto ko yung mga anak ko. Dito rin lumaki. So, kung ano man yung care, pag-aaruga ko sa pamilya ko at sa mga anak ko, hindi yung gagawin ko sa community at lugar ko. Dahil yung mga anak ko, gusto ko, mahalin din nila yung lugar nila di ba? So, at the end of the day, ang aking North Star, basehan ko, kung ano yung pagmamalasakit ko sa pamilya ko, yun din yung pagmamalasakit ko dapat sa ating lugar at mga kapitbahay. Hindi ako nagkamaling binoto kita, promise. Hindi ako nagkamali talaga. Pero Pres, speaking of being a leader in a community, ano yung nag-udyok sa'yo? Because I'm very curious, kagaya ko, bata pa lang ako, iniisip ko na kung anong gusto kong gawin. Pero ikaw, Pres, ano ba yung naging feeling mo o ano yung nag-udyok sa'yo na one day magiging leader ako ng community na to at aayusin ko? Well, sa totoo lang, yung father ko noon was trying to be active also in the community. Nag-retire siya.
Nagiging active din siya dito sa BF Resort Village. Tumakbo-takbo rin siya sa pagiging director. Hindi siya nanalo. Natatandaan ko noon, 4 na beses siyang tumakbo, talo eh. And then, eventually, when my time came na nainganyo rin ako tumakbo, 2 beses din akong talo. Sa ikat ng takbo, doon pa lang ako nanalo. So, in between my father, who's deceased now, in between my father at ako, 6 na beses kaming natalo. Sa ikapitong try pa lang kami nanalo. But, you know, it's not about naman sa pagpapanalo or pagtatalo. Pagkatalo. But, siguro ang isa sa mga nag-udyok sa akin is that it came to a point wherein there needs to be tough decisions that needs to be made. And para bang sa maliit na subdivision, sa maliit na village, well, relatively tayo naman yung pangalawa sa pinakamalaking subdivision sa buong Pilipinas at 10,000 households. Parang nawawala na yung tough decision making na yon na empowered naman sana yung officials ng subdivision. Likewise, it came to a point na kailangan na rin namang mag-shift ng generation of leaders eh. Yes. Kung kami, millennials, ano ko ba brother? Gen Z ka na ba? Gen Z Gen ako Z na eh. pala. Oo. How I wish I can call myself Gen Z. Pero, diba? So, kailangan dumating din yung point na yun that there's a gradual shift, a transformation also on the type of leadership. Because there's this saying na what got us to today won't get us to tomorrow. Hindi ba? So, kinakailangan may pagbabago pa rin. And it came to a point na kailangan mangyari yung hard shift na yon. So, I guess I initiated that. Aminado ako na dadating din ng panahon na kailangan meron ding mag-transition. Hindi ba? Alam mo, aminado rin ako at I recognize the fact na bandang huli pag nagkaedad ka, babagal ka na rin. Bandang huli, medyo mapapaanis na rin yung mga ideas mo. At mas maraming magaling na nakapila behind your back. Tsaka mas bata Mas sila. bata. Mas So younger. dapat bigyan mo rin ng pagkakataon yun. And then there has to be that point wherein kailangan mag-interfere, mag-jive yung wisdom ng mga nakakatanda. Yes. Doon sa mga bagong leaders at doon sa mga bata. That's the hardest part. So, ako, tinanggap ko tong challenge na to with my desire na magkaroon ng shift, ma-blend yung wisdom ng mga elders natin, at masama rin yung energy ng mga bata. Yes. At sana magawa ko yon as I help the community along the way. Diba? I'm speaking with the greats now. Ibang klase si President, Yuan talaga, no? Pero Pres, I think this is the question in my heart na gusto ko talaga itanong talaga sa mga leader natin ngayon, no? If you are going to be, or if you got a chance ulit na tumakbo, no, sa susunod na election, and ikaw ay nanalo, would you give it all for the community? As parang kagaya ng mga previous years mo. Would you give it all and make it times 2, times 3, ganun, sir? Would you do that again? So, kahirap naman ang question na to. Parang boy abunda na ang datingan eh. Kasi ako curious lang. I'm very curious kasi. Kasi most of the leaders that I knew is, they said na, I don't think I would run. And I don't think I would give it all. But I want to know your side. Kasi you have this very good mindset in controlling and giving it to the community. Ngayon pa lang eh. So, we want to know if the next one, if you won to the next election, would you give it all and add it more? Alam mo, i-share ko lang Okay. because I always am with the city mayor, Ma'am April. Yes. Ang ating dating mayor and vice mayor ngayon, si Vice Mayor Mel Aguilar at saka si Congressman Mark Anthony Santos. Lagi kaming kakausap kasama ng mga iba pang leaders ng LGU kung paano pa makatulong because I act as a volunteer din naman. Lagi sa akin sinasabi ni Ma'am April, alam mo, Yuan, innate sa'yo yung pagiging politiko pagdating sa pagtulong sa tao. So that's something na mahirapan ka ng tanggalin. Kasi innate na eh, di ba? And sabi ko nga naman, kailangan cognizant ka din doon eh. Kasi naturally dumarating talaga. Hindi mo mapipigilang tumulong, magsilbi, makitungo sa mga tao. But isa ring I think gusto kong malaman ng mga tao is that when I do something, I do it 101%. Wala akong papasukan na half-hearted. Wala akong papasukang commitment na naninigurado lamang ako.
So all the way ako. And I think that's one thing na separates me from, traditional politics, traditional politicians, traditional leaders. Dahil ako all the way. Kung puti at itim, puti lang ako, period. So that can be both good and bad, di ba? Wala kasi akong middle ground kung tama at mali. Wala akong gray area doon. Pero, talking about opportunities at pagtakbo, isa ring natutunan ko, and I've learned this sa mga leaders and mentors ko sa corporate world, sa trabaho ko, that, opportunities are divine gifts from the Lord above. Yung mga oportunidad sa buhay natin, may it be political, personal, or kung ano man yan ay biyaya na binibigay ng Diyos eh. Yes. At ang biyaya na oportunidad, nabigay ng Diyos, can only go so much. Inaabot sa yan. Nasa iyo na yan kung kukunin mo o hindi at pangangalagaan mo. Yes. And so, pag may opportunity dumadating, at palagay kong ito ay opportunity na biyaya galing sa Diyos, kagaya ng opportunity pagtulong sa tao, hindi naman lahat nabibigyan ng opportunity tumulong, kailangan i-glorify mo yon. Kailangan yun, tingnan mo yun na biyaya. Hindi mo yun dapat tingnan na para bang may selfish, motives. Kasi yun, bigay sa'yo ng Diyos yun eh. You will be rewarded tenfold eventually. Kung manalo ka man o hindi, dadating at dadating ang biyaya, ang reward sa'yo in this lifetime or the next. So ako, that's how I see it. Kung may opportunity, yung opportunity na yan, hindi yan bigay ng tao, bigay yan ng Diyos. At kung may opportunity man na dumating sa akin, eventually, na galing sa Diyos para makapaglingkod, I will glorify that opportunity by taking that on. So, yun ang masasabi ko. Kaya, tingnan natin. Pagdasal natin. Grabe, I'm so speechless. Iba-iba. Nakita nyo guys, no? Kung anong klaseng leader si President Juan Torralbalia, no? So, eto, Pres. I think, ito yung parang antabayanan ng mga tao eh. Ano ba yung mga community activities na magkakaroon ang BFRB? Ayan. So, buti nabanggit mo yan. First, I'd like to share na number 1, tomorrow, February 1, magkakaroon kasi tayo ng traffic management enhancement dun sa Gate 11, dun sa may Cavite Bridge. Yun. Magkaroon na tayo ng dry run. So, ngayon, magkakaroon na ng dalawang lanes, inbound lanes, coming from Cavite Bridge and River Drive. May isang dedicated sa BF Resort Village stickered vehicles. May isa rin na dedicated para sa Friendship Route stickers. Okay. Ngayon, marami po kasi sa ating mga Friendship Route sticker vehicles na faded na yung Friendship Route, hindi nakadikit ng maigi. So, dapat po pakicorrect na po yun habang maaga. Parang medyo guilty kami. Ayan, sige. Faded na kasi yung amin eh. Pero sige sir. Libre naman niya, pwede tayo mag-request yun. sa City Hall. Okay. So, hindi natin gusto magpahirap pero gusto natin mag-remind para maging consistent yung enforcement niyan. At since dalawa na ngayon yung flow, yung inbound flow, mas madali nating ma-manage yung traffic sa intersection. Pangalawa, ito perennial din to at mag-announce tayo within the week to be implemented next week. Okay. Second week of February, yung traffic along BF Resort Drive. Yun. Lalong-lalo na pagka may pasok ang aking alma mater, Elizabeth Seton School. I'm alumni of Elizabeth Seton. School. Grabe, bigati si sir. Ay, di naman. Good morning sa mga Setonian dyan. Yun. Gold and green. Magkakaroon din tayo ng konting enhancement. Konting in a manner na maglalagay kasi tayo ng dedicated lane dun sa mga papasok papuntang Elizabeth Seton during the rush hour. Para yung dedicated lane na yon on both sides of BF Resort Drive, dun lang nakapila yung mga papasok ng Elizabeth Seton para maghatid ng estudyante at hindi na sila magki-criss-cross sa lanes para may free-flowing lane pa rin tayo at any given time. So hopefully, yung mga ganyang minor na enhancements makatulong sa flow kasi yung volume ng sasakyan, Grabe. hindi mo naman makokontrol. Hindi kontrolado yun eh. Parang ikaw, di ba? 8 kotse mo, hindi ka naman Wow, pwede grabe pagbawalan. Wala nga eh. Pati bike nga wala. Lakad nga lang ako eh. Pero at least diba, kasi actually yan yung problema ng mga mostly TODA. Na kapag meron ng labasan na o pasukan na ng mga estudyante, eto na lagi ko narinig sa kanila, bayan, dito na naman dadaan. Parang gano'n. Parang na-frustrate na yung mga tao na, kasi nga sa criss-cross, no? Ngayon, ayun, narinig nyo kay President na ginawa nila ng paraan. 'Di ba? Na para hindi na maging abala sa mga tao. Pero Pres, ano pa yung ibang activities like yung mga tawag ito mga
tawag ito, creative activities like Zumba. Kita kami ng Zumba. Oo, marami naman. Pero ito, kung okay lang, magpapasalamat ako. Ayun, Because just ayun. recently, gusto ko magpasalamat sa JCI, Junior Chamber ng the Philippines, kasama yung kanilang isang grupo, yung Water Lily. Kasi magdo-donate sila ng 250 seedlings ng hardwoods. Ng hardwood plant. So, itatanim natin yan within the village. Last week lang sila nakipag-meeting sa akin. At ina-identify namin ngayon kung saan dapat itanim yung mga puno. Alam mo yung natutunan ko na lang to recently. Ikaw, sabi mo, plantito ka. Yes. Pero alam mo, yung mga hardwood pala na ganyan, hindi pa pwedeng kahit saan mo lang itanim eh. Oo, hindi Di ba? talaga balide. Oo, kasi merong mga, kung nakita, mahogany, ang laki na, ang taas. Meron palang matigas na bunga yun na pag nalaglag sa kotse, basag talaga. Oo. Wasak talaga yung sasakyan mo. So, Oo. ina-identify namin na maigi at ang isa naming na-identify, yung mga lugar para patibayin yung slope ng ating mga rivers at creeks. So, baka doon natin sila itatanim. So, maraming salamat sa JCI, sa Water Lily dahil dun sa 250 seedlings, tatanim natin, magkakaroon tayo ng tree planting activity soon by February or March. Hingi ko rin na naman ang tulong ng Senro dahil sila yung expert sa pagtatanim. So yan, gustong-gusto kong magpasalamat po sa JCI Philippines at saka sa Water Lily. Mga taga Las Piñas din yan na tumulong sa atin. Pero if ever, is there's a chance na pwede ba natin invite mga Tiger Cannon? Pwede bang sumali ang public doon? Of course, pwede. 250 yun, pare. So, kailangan marami-rami na. Yun, di ba? tumulong sa tree planting. Pwede bang sumama ang Tiger Radio doon? Yes, Yun! definitely. Di ba? Oo nga. Iko-cover natin yan. Yung planting na yan, di ba? Na about dyan kasi sabi ni Sir sa February. So, abangan nyo dito yan. No? Ano pa yun, Sir, yung mga activities na balak or may plano ba kayo for this year? So, constant naman yung ating, meron tayo kasing tinulungan na BFRV Pickleball Club sa may Heritage Court yan, sa may Panlilio. Yung Zumba natin, merong Zumba na nasa BF Resort Park. Merong Zumba na sa Clubhouse. Merong Zumba sa Bamboo Setum Court. Meron ding aerobics sa may Heritage Court, sa may Panlilio. So, you know, the community can always look at our Facebook page para malaman nila kung saan itong mga Zumba groups na to. At sinusuportahan natin yan. So, karamihan dyan, mga homeowners po talaga natin. Yun. You heard it first here, no? Sa Golden Tiger. Ay, Sir, no, bago tayo magkahiwa-hiwalay. No, magkakahiwa-hiwalay kami ni Sir. Gusto ko pa siya mapag-usap talaga eh. Pero gawa nga ng oras natin, no? At syempre, busy din si President Yuan at natulungan yung community natin. Pres, ano ba yung gusto mong announce dito, no? Sa ating show ngayon o sa programa natin dito sa Golden Tiger Radio. Ano ba yung mga pwede mo i-announce it for the public na para abangan nila? Abangan. So first, gusto ko pong magpasalamat sa inyong himpilan, Golden Tiger Radio. This is my first time and it's a privilege and an honor to be here. Maraming salamat. Soon magkakaroon po ng website at saka app ang BF Resort Village Homeowners Association. So actually, long time coming. Dapat matagal na tayong may website and an app para yung mga simpleng mga pag-apply ng moving in, moving out permit na libre naman, online na lang gagawin. Yung mga pag-reserve ng facilities, kung gusto nilang mag-swimming sa clubhouse, gamitin yung venue, social hall as a venue for their personal events, doon na lang sila magpapareserve. Magbabayad ng dues, online na rin, digital na rin, through the app. So magkakaroon po tayo niyan in the next few weeks. Malapit na po yan, so antabayanan ninyo. Next, hindi po matitigil yung aming paglinis ng mga creeks, katuwang yung Oplan Kontrabaha team ng local government unit. Kung marami po kayong gustong tumulong sana sa amin sa paglinis, welcome na welcome po kayo dahil marami pa pong creeks tayo na dapat dito linisin sa ating lugar. Third, yung pong pag-improve ng traffic management system or traffic flow dito po sa atin sa BF Resort Village. Meron po kaming mga hiningaan ng tulong na experts, kasama na nga po dyan yung Traffic Bureau ng Las Piñas City para pag-aralan maigi kung paano pa mai-improve kahit sa maliliit na pamamaraan. Magiging exponential naman yung benefit niyan basta tuloy-tuloy lang yung improvements. Kaya makakaasa po kayo na yung mga perennial areas na traffic, Gloria Diaz, Lalaine Bennett, BF Resort Drive, Abel Nose, aayusin po yan. At next, or last, marami po siguro sa atin nakapansin na sinimulan ng ayusin yung kalsada natin, yung asfalto ng Abel Nose.
Inaspaltohan na po yan ang City Engineering Office ng Las Piñas, BF Resort Drive, inaspaltohan, parts of Licaros, parts of Gloria Diaz, at tutuloy-tuloy pa po yan. Kasi part din ng pag-traffic, yung paminsan yung pag-slow down ng mga sasakyan dahil sira-sira yung kalsada. So, kasama rin yan sa mga ayusin. And in fact, merong ibang roads kagaya ng Abelio. Meron pa tayo ibang roads na talagang lubak-lubak na nakapila na rin. And I would like to seek the patience and understanding of the homeowners. Alam ko frustrated na sila dahil maraming sira. Pero tinututukan na po namin yan. It's coming soon. Improvements are coming soon. That's what I can guarantee. At lastly, maraming salamat sa pagsuporta. Lalo na po sa mga taga BF Resort Village, Barangay Talandas. Yun. Yung Facebook page po, sir, ano po ba yung dapat nila i-follow? So yung BF Resort, BFRV Homeowners Association Inc. na Facebook page. So lahat po ng announcement relative to the whole activities. Andun po lahat. Andun po lahat. At yung, syempre, yung Press UN na page ko, marami rin naman tayo mga announcement. Although that's my personal one. Pwede rin po silang mag-follow at mag-like doon. Yun. So sir, maraming salamat po sa pag-accept ng invitation namin dito sa Golden Tiger Radio. Salamat Sir, bago tayo maghiwalay, last na promise talaga. Ang kulit ni Effie, no? Pwede ba namin i-announce dito ang mga activities nyo or mga announcement nyo dito sa Golden Tiger Radio pag may program kami? Of course, pwede. Baka nga manawa kayo sa amin, ha? So, maraming salamat. At ang gusto kong sabihin na pwede na ba nating i-officialize na community radio partner? Ang sarap pakinggan! Ibang klase. Ang sarap pakinggan. Community radio partner ang Golden Tiger Radio. So maraming salamat. Maraming salamat, Press U1, no? Si Press U1, Toralbalya, ng president ng BFRV, no? Sir, maraming salamat po talaga. Sobrang maraming salamat po. Syempre, no, mga Tiger Kada, magbabalik ulit tayo, no, for our last segment ngayong araw na ito. At yun, Press, maraming salamat po. Maraming salamat. Sobrang maraming salamat. No? Tiger Kada, magbabalik ulit kami. No? Dito lang yan sa Golden Tiger Radio. Abangan nyo ulit ako, ang Kulokoy ng Radyo, si Effie Panyo, na na-interview ang pinakagwapo, no? Si President Yuan Toralbalya. Ibang klase. So narinig nyo na. Yung mga tanong nyo ba dyan sa comment section ay nasagot ba? Ha? Kung may mga tanong ba kayo dyan, ayun, may mga bati kila Lilac Red at kay Margaret Garrett Gabay, no, na nakikinig sa atin ngayon. At syempre, no, maraming bati din from the 6 viewers ng Golden Tiger Radio Standby Tales ngayon, no. At kung narinig nyo na ang mga activities, mga ginagawa ni President Yuan Toralbalya, ayun, dapat nyo talagang abangan, no. But stick around, no, magbabalik ulit ako. Ako si Effie Panyo, no, dito lang yan sa Tambay Tales, no, dito sa Golden Tiger Radio.